Nalaman nga natin sa nakaraang chapter na sangkot si Miss Adachi sa pag-atake kina Seiko nang ipakita sa atin na kasama nito ang mga Jiangshi at yung text message ng orchestrator ng plano. Sa kabilang banda, dahil sa hatred ni Hase kay Okarun, na-attract niya ang misteryosong nilalang na binigyan siya ng kapangyarihan gamit ang Kozuka Knives. At dahil dito, ay tila nakuha niya ang kapangyarihan ng yokai na kamukha ng yokai sa move ni Count Saint Germain na Jumping Crone. Anong klaseng kapangyarihan kaya ang nakatago ngayon sa katawan nito ni Hase? Malalaman na kaya ni Seiko at ng kanyang mga kaibigan kung sino ba ang sisisihin sa pag-atake sa kanila ng mga inosenteng tao na ito? Tara na't alamin natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 181 na pinamagatang Must Be the Influence of a Curse. Dito, paglabas ng tatlong babae sa gitnang kanilang school, sinalubong sila ng mga delinquents. Nakita ito ng iba pang papalabas na estudyante, kaya nagsimula silang ma-intimidate at kabahan doon. Sa loob ng school, habang naglalakad papalabas si Okarun, ay sinabi nito na iniisip niya kung seseryosohin daw ba ni Seiko yung training nila. Kaya sumagot naman si Momo na nasa balikat ni Vamola na magiging okay lang yun at sineryoso pa nga daw noon si Gigi. Ipiniliwanag naman ni Okarun na dahil yun sa may natural talent si Gigi. At nang ipagpapatuloy niya pa lang yung pagiging negative niya, pinagsabihan na siya ni Momo na masyado siyang nag-worry. Sumunod nun, pagkarating nila sa may pintuan na papalabas ng kanilang school, nagtaka sila nang makita ng isang crowd ng estudyante na nagtipon doon. Narinig nila yung mga komento ng mga ito na nakakatakot yun at mukhang may hinahanap daw yung mga ito. Nang makita naman nila Okarun kung para saan ba yung komosyon na yun, agad nilang napansin ni Momo na tila may mga kasapi ng Renjaku sa gate ng kanilang school. Napalingon tuloy yung isa sa mga babaeng estudyante doon kay Okarun nang marinig noon yung reaksyon niya at napatanong kung kilala niya ba yung mga yun, kung saan sumagot siya na medyo lang. Pinoint ng babae na dahil nakatambay yung mga yun sa gate, natatakot daw na umuwi yung lahat sa kanila, kaya kung kilala niya daw yung mga yun ay gumawa daw siya ng paraan. Agad namang pumayag si Okarun at kakausapin niya daw ang mga yun na nagpagulat sa mga kaklase nila, habang si Momo ay napapakunot ng noo dahil sakit sa ulo daw yung mga ito. Tila hindi makapaniwala yung mga schoolmates nila na si Okarun mismo ang makikipag-usap sa mga tiga Renjaku na nagpa-awesome sa kanyang imahe at yung iba ay nag-aalala pa kung magiging okay lang ba si Vamola. Pagkalapit nila Okarun sa mga ito, sinabihan agad ni Vamola ang mga ito na nasa daan sila, habang siya ay kalmado at magalang na pinoint na kapag naglo-loiter ang mga ito dito ay nagsasani iyon ng problema. Gayunpaman, nang ipagpapatuloy niya na ang kanyang point, agad siyang na-cut off ng panlisikan siya ng mata ng isa sa mga lalaki doon na mukhang gurang habang tinatanong na ano doon yung pinagsasabi niya, kung saan yung isang lalaki naman ay tinatanong si Vamola kung ano yung pangalan niya. Kaya inutusan siya ni Momo na wag yun sabihin at sumunod naman yun doon. Hindi nagtagal, nakilala ng isa sa mga tiga Renjaku si Okarun dahil sa kanyang glasses, kaya ay sinigaw agad ng isa sa mga ito na naharap na siya nila. Meron namang dumating doon at nagkomento na sa wakas, dahil ang dami daw nilang napagdaan ng problema para sa kanya. Lumalabas na isa itong lalaki at agad nang tinanong kung nasaan na yung tough na chick na kasama niya dati, kung saan napatitig silang tatlo doon. Napatanong si Okarun kay Momo kung sino ba yung lalaking ito, kung saan sumagot siya na hindi niya alam, at tinanong lang din kay Vamola kung sino ba ito, na nagpatanong naman doon sa lalaki kung sino ba siya. Dahil doon, inalis ng lalaki yung salamin niya at ipiniliwanag na siya ito. At ang tagal niya lang daw kasing nasa ospital kaya tumubo yung buhok niya. Hindi nagtagal napangiti si Momo at na-realize din ni Okarun kung sino ba talaga siya, kaya napasigaw dun si Momo na siya si Zuma. Natutuwa nitong sinabi na maayos na yung lagay niya, pero para saan daw yung salamin na suot niya ngayon? Nang marinig naman ni Zuma ang kanyang boses, nagsimula itong magpanik at mapatanong kung nasaan nanggagaling yung boses na yun, habang si Vamola ay nagkokomento na masaya itong makilala siya. At si Momo naman ay sinusubukang kunin yung atensyon niya. Tumalon-talon si Momo habang kumakaway para mapalingon si Zuma sa kanya, pero hindi siya nun makita. Kaya nagsimula na itong kabahan dahil nakakarinig na daw ito ng mga boses na nagpapatakot din dito. Bilang sagot, ginamit na ni Momo ang kanyang powers at sinipa niya ito sa muka habang sumisigaw na kailan kaya nito may figure out ni Zuma yung sitwasyon. Nasalo siya ni Zuma at gulat na gulat ito nang makita siya na maliit na at napatanong pa kung ano ang nangyari. Habang siya ay nakatamemeng sinabi na sa wakas ay nakita na siya nito. Ipinaliwanag ni Momo na kaya siya maliit ay dahil sa isang curse. Kinain niya daw yung mga treats sa curse trunk. Nagtaka din si Momo dito dahil ang naaalala niya ay kumain din daw itong si Zuma ng treats, pero ngayon ay okay lang ito.
Sinabi naman ni Zuma sa kanya na sa katunayan, hinahanap siya nito dahil sa isang curse na nagpakuha ng kanyang atensyon. Ever since daw na nangyari yung mga bagay na na-experience nila, nagsimulang lumabo ang kanyang mga mata. At habang sinasabi niya na may mas importanteng issue, ipinakita niya kina Momo ang isang matandang lalaki kung saan agad napansin ni Momo na ito yung lalaki nang galing sa curse trunk. Ipinakilala ni Zuma na Daiki Hakono yung pangalan nito at tumatanda daw ito at an unnatural rate. Nakita daw ng tatay niya yung bahay ni Daiki at pumunta sila doon ng magkasama. Kaso nga lang, pagdating nila doon ay ipinakita sa atin na nagalit lang yung mga magulang ito ni Daiki dahil inaakala ng mga ito na pinaprank lang nila yon. At hindi daw isang matandang lalaki si Daiki. Ipinaliwanag ni Zuma na 4 na taon pa lang daw ang nakalipas simula nung nawala si Daiki na nagpakuha ng atensyon nila Okarun. Naalala naman ni Momo na dahil ito sa mas mabilis ang oras sa loob ng curse trunk. Ipinagpatuloy ni Zuma ang pagpapaliwanag at sinabi na syempre ay hindi paniniwalaan ng mga yon na si Daiki yung kasama nila. Yung ginawa lang naman daw nito ay makatanggap ng regalo galing sa kanyang mga magulang para sa kanyang birthday at nagustuhan niya iyon. Kung susumahin nga daw ay hindi daw ba sa tingin nila na nakakalungkot yung nangyari dito. Gusto niya daw na magawa ang kaya niyang gawin para matulungan ito. Habang nag-uusap sila, pumunta tayo kina Aira at Gigi at dito ay napatanong si Aira kung nasaan si Okarun. Kaya sumagot si Gigi na sinabi daw noon na maghihintay sila sa entrance. Pagkarating nila sa pinto, naabutan din nilang maraming schoolmates na nakatambay doon. Agad na tinanong ni Gigi kung ano yung meron, kaya ipinaliwanag ng ilang mga schoolmates nila na merong mga delinquents na nag-loiter malapit sa gate nila at pinuntahan daw yun ni Okarun para kausapin na umalis, pero ang tagal na daw nilang nag-uusap doon. Napansin naman ni Gigi si Momo habang nakatayo iyon sa palad ni Zuma habang tinitignan niyon na nagpaalala sa kanya. Agad na kumilos si Gigi dahil inaakala niyang nasa panganib ito at inalis ang kanyang uniform at bag para makatakbo. Sa side naman nila Momo, habang sinasabi nito na nauunawaan niya yung sinabi ni Zuma at sa ngayon ay pumunta muna sila sa bahay nila, ay bigla siyang tinawag ni Gigi. Nagsimulang pumulupot yung buhok ni Aira sa wrist nito ni Zuma na nagpagulat doon. At agad namang hinablot ni Gigi si Momo galing sa palad nito. Nabigla doon si Momo habang si Zuma ay sinubukang atakihin ni Aira sa muka, kaya agad niya na rin ginamit ang kanyang power para sa lagay ng sipa nun. Nagkatitigan silang lahat matapos mabilis na pagsugod nila Aira at Gigi. Sinabi ni Aira sa kanila na isang power user itong si Zuma, habang si Gigi ay inutusan si Okarun na bantayan si Momo, kaya sinubukan ni Okarun na ipaliwanag yung sitwasyon pero huli na ang lahat. Nagalit na yung mga kasama nito ni Zuma at napasigaw na sino daw ba sila sa tingin nila at gusto daw ba nilang mamatay. Nagkaroon tuloy ng mabigat na aura ang paligid dahil sa pangyayaring ito at galit ang tinanong ni Gigi si Zuma kung sino ba siya. Dagdag ni Aira na ang suspicious naman ng paglabas ng isang power user habang kakatalo lang kay Yukishiro. Nabwisit din si Zuma sa kanilang paikitungo kaya napagdesisyon na nitong mag-transform na din at magsabi na papaiyakin niya sila habang tinatawag silang bitches. Nagsabayan ng tatlong ito kung saan habang kinokontrol ni Zuma ang kanyang umbrellas at sinasalag yung mga atake ni Aira ay napapasigaw siya na ibalik ng mga ito si Momo, kung saan habang sumusugod si Gigi ay kumontra ito na hindi niya pagmamayari si Momo. Sa isang iglap, bigla naman silang na-revert sa kanilang normal form na nagpataka naman sa tatlo. Lumalabas na gumit na si Vamola sa kanila habang itong si Okarun ay sinubukang pigilan si Gigi sa pamamagitan ng pagyakap dito. Takang-taka sila Zuma at Aira sa kung papaano nangyari ang pag-revert ng kanilang transformation habang si Gigi ay napatanong kay Vamola kung bakit siya nito pinigilan. Hindi nagtagal, ipinakita sa atin na ginamitan ni Momo yung dalawang ito ng kanyang power at tinawakan parehas ang kanilang soul. Galit nitong isinigaw sa kanila na nasa parehas na page silang lahat at hindi daw ito lugar para mag-transform na lang silang mga dumbasses bigla. Napatanga si Gigi nang marinig niya ito at napatanong pa ito kung talaga ba. Habang takang-taka rin sina Aira at Zuma. Visit silang inutusan ni Momo na magsorry sa isa't isa habang si Vamola ay masayang sinabi na magkasundo sila doon. Dahil dito, sabay-sabay ang tatlo na nanghihinang tawad sa isa't isa habang si Okarun ay naramdaman pa rin yung intensity ng pagpigil niya sa mga ito. At yun na nga, hindi lang si Vega, kundi bumalik din sa ating piling si Zuma. Ano naman kaya ang kanyang magiging relevance sa mga susunod na kabanata? Matutulungan pa kaya niya si Daiki na makabalik sa normal at makabalik din sa kanyang pamilya? Abangan natin yan sa susunod na chapter.